Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Erica. Manong basahin na natin ang liham ni Erica. Dear Kuya Perez, buong buhay ko kuya ay sana makahanap ako ng taong makakasama ko at kaya akong panindigan at mahalin. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Erica, 26 na taong gulang at may asawa na po ako kuya. Kaya po ako lumiham sa inyo dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Erica, talaga bang tanggap mo ako? Kahit ganito ako? Oo naman, Jan. Tanggap kita, maging sino ka man. Ang inaalala ko lang kasi, yung mga magulang mo, baka hindi nila ako matanggap. Alam mo, kaya kitang ipaglaban sa kanila. Ganyan kita kamahal. Ako rin, Erica. Mahal kita. At gusto kong bumuo tayo ng isang pamilya. Mangyayari yan. Dahil desidido na ako. Erica? Kaya mo bang humarap sa mga magulang ko? Oo naman. Patutunayan ko sa'yo na kaya kong panindigan ang sinabi ko na kahit ganito ako, bubuhayin ko kayo ng mga magiging anak natin. Sige. Kung ganon, ipapakilala na kita sa mga magulang ko. Ha? Kailan naman yun? Kapag hindi ka na masyadong busy. Walang problema doon. Nandun naman yung mga kasama ko sa pwesto ko. At isa pa, akong may-ari yun. Kaya walang problema kahit anong oras. Hindi kaya nakakahiya sa mga kasamahan mo? Importante ka sa akin, Erica. Kaya lahat gagawin ko. Salamat sa iyo, Jan. At nakilala kita. Salamat. Inay, bukas makalawa nga pala. May ipapakilala ako sa inyo, ha? Sino anak? Boyfriend ko po, inay. Basta ba mabuting tao siya anak? Walang problema sa akin. Sinisigurado ko sa inyo, inay. Magugustuhan niyo siya. Sa bagay, nasa hustong gulang ka na rin. Tumatanda na kami ng itay mo. Gusto na rin naming makita ang magiging apo namin sa'yo. Huwag kayong mag-alala, inay. Malapit na. Sige, isama mo dito yung boyfriend mo. At nang makilala namin siya ng itay mo. Sana po, inay, matanggap niyo siya. Anong ibig mong sabihin? Wala po, inay. Alam mo anak, kung saan ka masaya, hindi kita hahadlangan. Maraming salamat sa inyo, inay. Salamat po. Anong sinabi mo? Ipakikilala ni Erica ang boyfriend niya? Oo, Tado. Kailan daw? Bukas makalma daw. Sabi ko naman, walang problema.
Ang inaalala ko lang, baka makatagpo siya ng lalaking responsable. Mabait naman daw yung boyfriend niya. Ang sabi sa akin. Alam mo, Nena, kapag naliligaw pa ang lalaki, hindi mo kakikitaan yan ng hindi maganda. Lahat gagawin, mapasagot lang ang babae. Hindi naman siguro ganon, Tano. Dapat mag-ingat ang mga kababaihan ngayon. Maraming manloloko ngayon. Baka mamaya niyan kapag nakuha na niya ang gusto niya, bigla na lamang siyang iwan. Ano ka ba naman? Kung ano-anong iniisip mo. Totoo yung sinasabi ko, Nena. Bihira na ang lalaking matino ngayon. Tano! Magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman sa'yo. Inay, siya po yung sinasabi kong boyfriend ko, si Jan. Hello po. Magandang lalaki pala ang boyfriend mo, anak. Pati pangangatawan Ang ganda. Ay, hindi naman po. Inay, si Itay po. Nandoon sa likod teka, tatawagin ko siya. Tano! Halika nga sandali! At may bisita tayo! Sino pa yan? Magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman sa'yo. Sige, upo ka na. Siya nga pala, Itay, si Jan. Boyfriend ko po. Tito. Tita, kung hindi po ninyo mamasamain, gusto ko nung mamanhikan po kay Erika. Parang ang bilis naman yata yan. Ngayon ka lang namin nakilala, mamamanhikan ka na kaagad. Hindi po ba doon din ang punta noon, Tito? Oo nga. Pero ang ibig kong sabihin, di kaya nabibigla ka lamang. Hindi po, Tito. Desidido lang po ako na pakasalan si Erika. Anong masasabi mo, Nena? Ang tanungin mo yung anak mo. Payag ka na ba, anak, na mamanhikan siya sa'yo? Kayo po, Inay, Itay. Kung gusto niyo na ba akong makipag-asawa, di okay. Ikaw lang ang inaalala namin, anak. Kung papayag ka, payag na rin kami ng tatay mo. Natuloy kuya na namanhikan si Jan. At siya lang mag-isa. Dahil wala ang kanyang mga magulang. At naitakda na kuya ang aming kasal na dalawa. Kaya lang kuya, ay ang pinangangambahan pa rin. Baka malaman ng mga magulang na may puso ding babae si Jan. Baka doon kami magka-problema. Isang araw kuya ay Alam mo ba kung ano itong nabalitaan ko, ha, Nena? Ano na naman yung balita na yan, Tano? Na ang manugang natin, bakla pala. Ano? Oo, at siya pala ang may-ari ng barbershop dun sa bayan. Baka sinisiraan lang siya. Alam mo, marami ng kalalakihan ngayon na ang itinatayong negosyo nila ay salon at barbershop. Kasi maganda ang kitaan. Nako, Nena. Kung totoo itong nabalitaan ko, hindi na matutuloy ang kasal. Ano? Tapos na siyang mamanikan Nakakahiya naman. Gusto mo bang maging manugang isang bading, ha, Nena?
Ay, hindi pa naman natin napapatunayan yan. Ano ka ba? At isa pa, marami ng bakla ngayon ang nag-aasawa. Mga celebrity pa nga eh. Ay nako, hindi ko pinangarap na bading ang mamanugangin ko. Hindi, nena. Tano? Kaya kakausapin ko yung anak mo at sasabihin ko sa kanya na hindi na matutuloy ang kasal. Kakausapin ko siya. Mag-usap nga tayo ng maasinsinan, Erika. Bakit po, itay? Umamin ka sa akin, ha? Umamin ka. Ano naman ang aaminin ko sa inyo? Yun bang si Jan? Bakla siya. Kanino naman nyo nalaman yan, itay? Hindi na kailangan kung sino ang nagsabi sa akin. Ang tanong ko ang sagutin mo. Itay? Totoo ba na bakla si Jan? Ha, Erika? Opo, itay. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala nang kausap ko siya, parang malambot magsalita. Noon pa lang nakakahalata na ako eh. Yung pala, bakla pala talaga. Itay, hindi naman problema sa akin yun eh. Mahal ko si Jan. Mahal na mahal. Wala nang kasal na magaganap. Hindi na matutuloy ang kasal ninyo. Itay! Jan, may problema tayo. Ha? Anong problema na sinasabi mo? Tungkol saan? Tungkol sa ating kasal. Ha? Ano? Di ba tapos na ang usapan? At nakatagda ng kasal nating dalawa? Oo, pero may nakapagsabi yata kay itay na isa kang bakla. Kaya hayun, nagalit siya. At wag na daw nating ituloy ang kasal nating dalawa. Ano? Ngayon pa na kumpleto na ang lahat? Pati mga sponsors natin? Si itay kasi, ayaw ka daw niyang maging manugang dahil bakla ka daw. Wala namang kaso doon. Hindi ba? Importante mahal kita. Mahal mo ako. Kaya nga tayo magpapakasal na dalawa, hindi ba? Ina nga ang sabi ni inay kay itay. Pero nagmamati kasi hindi na matutuloy ang kasal natin. At sinabi na rin niya sa akin. Nako, huwag ka nang umiyak. Gagawin natin ang paraan yan. Anong parang ang naisip mo? Magtatanan tayo. Magtatanan tayo. Itatakwil ako ng mga magulang ko Pero yan dyan. lang ang tanging paraan. Para hindi nila tayo mapaghiwalay na dalawa. Magtatanan tayo. Dyan. Ay, Tano! Wala na yung anak natin. Wala na siya. Anong ibig mong sabihin, nena? Nagstada na sila ni Jan. Ano? Walang hiyang anak mo. Gusto pa niyang maging asawa niya ay bakla. Hindi ba siya hihiya? Hayaan mo na kasi sila, Tano. Gusto ng anak mo eh. At isa pa, may negosyo si Jan. Sigurado naman na hindi kawawang anak natin sa kanya. Kung siya ang makakatuluyan niya. Ako, hindi ko matatanggap ang bakla na yon sa pamilya natin. Hindi! Tano? Oo, nena. Itatakwil ko ang anak mong yon. At kailanman, hindi na siya pwedeng tumuntong sa pamamahay na ito. Wala na akong anak na suwail. Patawarin mo na sila, Tano.
malapit na silang ikasal. Parang awa mo na. Ay, wala nang kasal na magaganap, Nena. Wala na! Sa nangyari niyong kuya at nalaman ng aking ama ay hindi siya pumayag na matuloy ang kasal. At sa pangyayaring yon ay nakapagdesisyon na siya na lumayo kami. Mahal ko si Jan, kuya. Mahal din niya ako. At gumawa na kami ng paraan para makalayo kami at matuloy ang aming pagsasamang dalawa ni Jan. Nakakalungkot, kuya, na nagalit ang aking ama at itinakwil ako. Ano po ba ang masama, kuya? Nagmamahalan naman kami ni Jan. At ang importante, kuya, kaya niya akong panindigan sa ganyang sitwasyon. Meron naman siyang negosyo, kuya, dito sa aming bayan. At may mga tauhan din siya. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dapat po ba na bumalik kami sa aking mga magulang at humingi ng tawad sa aming nagawa? Sana po, kuya, ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Erika. Napakahirap naman, Erika, ang kalagayan mo yun. Alam ko sa sarili mo, tanggap mo si Jan sa kanyang pagkatao. Dahil nga, mahal mo siya. At isa pa maraming nangyayaring ganyan. Kung minsan mas matino pa yan kaysa mga tunay na lalaki. Kaya kang panindigan. Kabaliktaran naman sa tatay mo. Nang malaman niya na bakla pala si Jan, nanggagalaiti sa galit at kinansilang kasal ninyo, nakahanda na yung lahat. Pwede pa naman matuloy yung pagpapakasal ninyo. Kaya nga lang, pinakamagandang gawin nyo siguro, bumalik kayo ni Jan at humingi ng tawad. Nandyan na yan eh. Siguro masakit lang sa tatay mo ang kanyang nalaman. Pero kala ko lang siguro, magbabago na ng isip niyan. Basta lang ipakita ninyo na talagang matatag ang pagmamahalan ninyo. Humingi kayo ng tawad. Hindi mo naman kakikitaan si Jan sa kanyang pagkatao kung kumilos parang lalaking lalaki. Ikaw lang naman siguro ang nakakahalata niyan. O, yung ibang tao, mangilan-ngilan siguro na nalaman na bakla siya. Pero ang importante, Erika, kaya kang panindigan ni Jan. Huwag niyo lang intindihin yung ibang tao. Ang importante ngayon ay umuwi kayo siguro at makahingi ng tawad sa tatay mo. Siguro nung malaman niya na ganyan ang pagkatao ni Jan, yun lang siguro, doon lang siya nagalit. Pero sa ngayon, baka hindi na siya galit at hinihintay lang kayo na makabalik para humingi ng tawad. Nandyan naman yung nanay mo na handang umalalay sa inyo. Siya na lang yung magpapaliwanag sa iyong ama. Na sana, payagan na kayo para matuloy ang pagpapakasal niyong dalawa dyan. Sayang din, nakahanda na yung lahat. Talagang desidido si Jan na pakasalan ka. At kagaya ng sabi niya sa'yo, bubuo siya ng pamilya. Dahil sa'yo. Dahil sa pagmamahal niya sa'yo. May hanap buhay naman siya. Mayroon naman siyang negosyo. May
tauhan naman siya sa kanyang barbershop. Pati babae pala, tinatanggap. Aba, magandang hanap buhay yan. Kahit na anong buwan, talagang kikita ka dyan sa hanap buhay na yan kung iyan ang negosyo mo. Yun na lamang siguro ang gawin ninyo, Erica. Bumalik na kayo ni Jan at humingi kayo ng tawad sa tatay mo para tuloy-tuloy na ang pagpapakasal ninyong dalawa na naudlot. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Erica. At naway, kahit papaano, napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.